Hello mga kababayan, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Alam mo ninyo, balik-balikan po natin yung issue patungkol doon sa hearing ng Senado kay Pangulong Duterte. Hanggang sa ngayon, usapin po yan. Maraming mga pagkakataon na halos hindi makabangon, halos hindi makaahon ang mga congressman dahil po doon sa nangyari sa Senado na 'yon. Ano po? Kaya naman may malaking issue. Bagaman paulit-ulit na ito ay lumalabas sa social media. Pero hanggang sa ngayon ay malaking usapin pa rin po 'yan. Ano po? Kaya napakahalaga na tayo po ay updated at hindi tayo malalason sa sistema ng gobyernong ito. Ano ho? So, kung yung mapapansin doon kay Richard Gomez, ano po, nagpatunay ho siya nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, nung siya po ay mayor, alam ho niya kung gaano kalaki ang sakop ng droga sa kanyang pamahamahala diyan sa may Ormoc, diyan sa may Leyte, ano po, sa Ormoc, ano, sa Leyte. So, doon mismo ay nagpahayag si Richard Gomez ng kanyang saloobin na ang ginawa ni Pangulong Duterte ay napakalaking tulong doon mismo sa kanyang pinamumunan bilang isang mayor. At hindi po nakakaunawa ang mga congressman po yan. Ano po, hindi nakakaunawa ang mga nasa posisyon na wala namang kinalaman doon sa grassroots. Alam mo ninyo, kapag ikaw ay mayor, doon sa nasasakupan ho ninyo, under po ninyo yung mga barangay kapitan. At ang mga kapitan na yon, sila mismo nakakaalam ng sitwasyon doon sa pangyayari, doon sa kanilang mismong barangay. At under po ng mayor po yan. At doon nagpahayag si Richard Gomez ng kanyang saloobin, doon mismo sa may hearing ng Senado na po yon. At doon nangyari. At hindi na ho natin babalikan yung kanyang mga sinabi po doon, pero yung kanyang interrogate o di kaya yung kanyang mga pagtatanong dito kay Espinido na ito ay pakinggan po natin. Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Pasok! Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Ito itong taong ito yung halos na kung saan mayroong mga matinding mga droga, siya po yung pinapadala si Espinido no. At alam ho niya kung gaano kalaki ang kinakaharap natin sa problema natin sa droga. At itong si Kerwin na ito ay pinatawag po doon sa Quadcom na yon. Yung huwad na Quadcom na yon ng kanilang pamamaraan o yung kanilang layunin lamang ay sirain ang mga Duterte. Mula sa Pogo, mula sa confidential fund ni Sara Duterte, hanggang sa nauwi na naman doon sa kay Pangulong Duterte, hanggang sa naging EJK na nga. Kung yung mapapansin, yung pattern na kanilang ginagawa ay naandoon mismo. Walang iba, hindi sa administrasyong ito, hindi sa kapalpakan ng administrasyon na ito, kundi doon mismo sa mga Duterte na kung saan years ago na ang nakalipas. Tingnan ho natin na si Kerwin na yon, kung paano papatunayan ni Espinido ho dito. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Kaya ang Quadcom na yan, sirang-sira ho yan. Ha? Lahat ng mga nakakulong, lahat ng mga may kaso ng droga, yun ang kanilang binabalik, yun ang kanilang ini-interview, at yun ang magiging magiging leverage nila ng papatuloy na persecute dito sa mga Duterte nito'y patuloy nilang gagamitin po yan. Sa Tuloy. ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. The next to interpolate Kita mo yan. is Congressman Richard Gomez. You're recognized. Our Vice Chair of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovi Espinido
This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when Ito lang we muna, huwag ka get nang into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Espedido. Good afternoon, sir. Meron po ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa nyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honor. Yung next sentence, in my 18 days, In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin. Yung Albuera na yan, dyan sa may Leyte, ano po, sa Leyte. Dyan din po si Kerwin tatakbo. At yan po ang ginamit nung time na yon ni Pangulong ng pamunuan ni Pangulong Duterte at saka ni Bato para ma-disband yung grupo na yon. Kilala po dyan eh. Maging si Richard Gomez, dyan sa may Ormoc, alam niya yan. Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me, okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandun, tatakbo. Nandun sa Quadcom. Yung Quadcom na yan, na siyang pinatawag at tuwang-tuwa ang mga congressman dyan kay Kerwin. Tuwang-tuwa ho dyan. Kaya kung hahanapin mo, ay nandun sa Quadcom, tanongin yung Quadcom. Nandiyan na sa Albuera. Sa Albuera. Huli ko nakita na doon sa... Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Inimbitahan po yan, pero hindi sumipot. Ha? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Grabe, ano? Hanggang sa ngayon, talaga naman nag-ooperate pa rin. Sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for us for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question. Naku, and huwag Colonel nag-executive. Espinido can Hayag give na us hayag the naman details yan on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong Pabigat statement yung na ito. accusation na yan sa'yo, ha? Bato, ha? Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang police, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation Yes. recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National, then Yung Regional Affairs Services na po yan, yun po yung ahensya ng mga pulis na siyang nagkakaso din
sa mga pulis, sa mga tiwaling pulis. Yun nga lang, aside sa NAPOLCOM natin, yung IAS na po yan, yung Internal Affairs Service po yan, may mga regional po dyan, at hanggang sa provincial po yan, hanggang sa city ho yan. So, sila po yung nagkakaso sa mga pulis natin. Kaya yan po ay under na mga chief na mga national headquarters po yan ng Camp Crame o ng Chief PNP. The Chief PNP will now decide I mean, there is the influence pagdating po dyan sa mga kaso ng mga pulis. Yun ang tinutukoy ni Espinido. if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka si PNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Colonel Espinito. Kaya si Espinido, nung nasa Quadcom mo siya, medyo magbabalanse yung tao pagdating sa kanyang testimony. Pagdating niya po diyan dahil nga nasa active service pa siya Ngayon pagpunta niya dito sa may Senate nito, kung iyong mapapansin, magbabalanse ka sa kanya mga sinasabi, para pag-aralan mo ng mabuti saan ba talaga siya pumapanig, saan ba talaga ang kanyang direction ng kanyang mga pahayag na ito. Tuloy natin. Do? Punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? Sige lang, I will tuloy not lang. ask you the names now, Huwag ka nang pero sa executive session na rin. Are you executive saying pa. all of this Sus, ano because ba yan? malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honor. And you seem to be so Richard Gomez, lubos-lubisin mo na yan. Alam mo kung bakit? Yari ka dyan pagkatapos niya. Maniwala ka. Mamaya papalabas natin, yari ka dyan pagkatapos niyan. Please, Tuloy. hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honor. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? Ito kasi si Espinido, Christian to nag-claim siya na Christian at the same time. Nagpipreach din ito sa kanilang simbahan. Kaya nandoon yung taos puso niya na masasabi niya kung anong kanyang nalalaman. Actually, yun lang kanyang nalalaman. So syempre, he cannot speak doon sa sitwasyon ni Senador Bato nung siya po ay Chief PNP pa. Syempre, hindi kernel lang naman ho ito hindi naman ho ito nakarating mismo sa estado na siyang talagang nakapaligid at araw-araw alam niya yung gawain o di kaya yung ginagawa ang programa ni Chief PNP Bato de la Rosa on that time. Tuloy tayo. To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon. Yan. Pangaralan mo lahat yan. Sabihin mo, pupunta kayo natin ng impyerno pag dapat doon ka sa doon dapat sa may Quadcom, doon ka dapat nag-preach. Huwag ka na dapat kung ano pa. Tuloy. Because in Matthew chapter 6 verse 33, it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if Parang God's will. dagdagan mo yata yung talata. Mag-missionary lang. Colonel Espinito, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano Tatakbo ka dyan, Kerwin. Babalik pala. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo dyan.
Kaya ang sinabi ni Pangulong Duterte, kung bibigyan sa ulit ng pagkakataon na mamuno, ulitin niya ulit ang kanyang ginawa. Alam ho ninyo, hindi nyo sa maaalisuyan yung kanyang puso na ang kanyang layunin ay katahimikan para sa taong bayan. Tuloy. Paano kasi magkauban ka sa atong probinsya? Ang atong speaker nasa sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang... They are talking about the presence, ano po, yung sitwasyon mismo. Diyan mismo sa may Leyte, diyan mismo sa may Ormoc. Ano? Kaya nga, napakahalaga na hanggang sa ngayon ay dapat tuloy-tuloy sana yung sinasabi ng team unity, yung unity na yun yung continuity and unity ng programa sana. Wala eh. Tuloy. Sulba sa tanang lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police. Totoo yan. Bagaman ang mayor ay pumipili na kala mga chief of police, pero pagdating doon mismo sa implementation ng national government, especially po sa implementation ng mga illegal na droga na yan, that is the discretion of the PNP, of the National Police. Kaya tingnan mo dito, doon sa Davao na nangyari, discretion ni Tory lahat yon at saka ni Marvel. kaya wala nagawa yung mayor doon, kaya tahimik lang muna si si Basti, ano? At yun na nga ang mga pangharas, pero sinasabi natin panahon lang yan. Tuloy. Sa buhay yung misyon at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pira. Kaya tingnan natin dyan yung sinasabi mo na yan dyan patungkol dyan. At eto, sa susunod nating mga... Dahil sa ginawa mo na yan, eto ngayon ang mangyayari dyan, ha? Dahil dyan sa sitwasyon na yan, ha? Kaya pasok, pakinggan na natin kagad. Harap sa reklamo, conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte Congressman Richard Gomez. Ito'y matapos kaya ang administrasyon nito walang kwenta talaga no. Lahat na kumakalaban, hindi naman kumakalaban lahat na hindi doon uma-align sa kanilang gusto mangyari. Tapos ka, tingnan mo kung kailan pa tong kaso na ito, ha? si dawit ng complainant ang mambabatas sa umano'y pamimilit na gumawa ng isang pekeng sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Kita mo na Kung ikaw ay isang simpleng mamamayan, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, kaya nga we encourage doon sa mga simpleng mamamayan, speak up. Sa simpleng pamaraan dito sa social media na ito, wala kang magagawa kung hindi tayo magsasalita. Ay, congressman nga lamang Ano ba ginawa ni Richard Gomez? Ang ginawa lang naman ni Richard Gomez, nagpahayag siya ng kanyang saloobin doon mismo sa opening statement na malaking tulong ang ginawa ng war on drugs doon sa kanyang community, doon sa kanyang pinamumunuan nung siya ay mayor pa ng kapanahunan ni Pangulong Duterte. At at the present, doon sa kanyang sitwasyon na yon, na siya ay congressman na at ang kanyang asawa ay ang mayor, I don't know si Lucy o mayor o gobernador, but far as I know, she is a mayor, ano? At hanggang sa ngayon, sabi niya, doon sa Albuera na yun na kung saan tatakbo si Kerwin at tinanong niya si Espinido kung hanggang sa ngayon po ba ay nag-i-exist pa rin. Ang sabi niya, mayroon. Di kita mo na yun. Mayroon. Pero nakakalungkot, tapos ka, lahat ng mga kaso ng mga panahon pa ni Lapu-Lapu at Magellan. Bubuhayin ng administrasyon yan. Doon ka nga nakakigigil Sinapaan ang reklamo ng Balik. Tuloy natin. Batas sa umano'y pamimilit na gumawa ng isang pekeng sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Narito ang balita ni Boy Gonzales.
Sinampahan ng reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte 43 Congressman Richard Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi natin. Ha? Kaya nga, pati mga vlogger, kaya sasabi natin, ito si Pinoy, wala na nga kaming subscriber, wala kaming nga subscriber dito, tapos yun pa yung itong mga ano na to, itong mga nasa pamunuan sa ngayon, lahat yan, vlogger, lahat, kahit congressman ka pa, patay na yung kaso, kakasuhan ko ulit. Tingnan mo si Apollo Kibuloy. Ano nangyari sa kanya? Yung kaso na yon na na-dismiss na doon sa Davao, ay dinala sa Manila para buhayin ang kaso at hanapin ang probable cause. At ngayon, nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung Kita nyo na nagkagnayan yan. sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Di pa ako nagsabing pasok. Wait. Pasok! Na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy siya kay Barangay Captain na Alberta Murilla ng Barangay Manlawaan, Tabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng SWOT Si IDG? Ha? Torres? Nako! Kaya sinabi nila, guys, si Torres dyan, para abangan. Alam mo ginagawa ni Torres dyan sa CIDG? Teka. Yung nakaganon siya eh. Sino bang kumakalaban dito sa administrasyon? Sa bangag na presidente nito. Sino ba? yun. Oh, yun. Si Richard. Si Richard. Kailan ba siya kailan bang nagkaroon siya ng dyan? Kaso dyan, ha? Ano bang kaso ni Richard? Noon pa. Nung kahit nung fetus pa siya. Talagang dinadaan na lang ni Pinoy sa tawa dito eh. Pero yung papapansin, seryosuhin mo ang bagay nito, didibdibin mo ang nangyayari sa bansa natin, ay talaga naman nakakagigil no? Tuloy. na affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalok pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard Jonathan Benjo, Ramandaban, gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban ni 2016? Grabe naman tong sitwasyon na yan. 2016? No. Grabe talaga to. noong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024 na kung saan binigyan ito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Para sa MBC TV Network. Oh, yun. Di ba? Kaya sinasabi ko sa iyo, Richard Gomez, wala lang yung executive pa. Dahil pag executive ka pa, pag after ng hearing na yan, yun, lantad ngayon na lahat ng mga kaso. Marami pa yan, marami pang kaso dyan ang ibibigay sa iyo, Congressman. Ganun pa man, malay mo, tatakbo ka balang araw ng national sa Senado, malay natin, di ba? Hindi natin alam. Ito, gusto makabawi ng gusto makabawi ng mga oh, no. Tingnan natin, gusto makabawi, bawi, tuloy. November 7 ang susunod na pagdinig ng House Quad Committee kung saan pagtutuunan ng pansin. Ano sabi mo? House tuwad? No. Ulit, tuloy.
Aduna sa November 7 ang susunod na pagdinig ng House Quad Committee kung saan pagtutuunan ng pansin ang mga issues sa illegal na droga. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, muli nilang iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo. Okay sana kung yung ngayon eh. Ha? Kung ngayon eh. Hindi ko lang makita yung sinasabi doon sa Supreme Court na lahat ng mga sa human rights na inaccuse kay Pangulong Duterte na sinampa ho nila ay na-dismiss ng Supreme Court ho yun. At hindi ko pa nasa phone pa natin pero hindi gusto ko makita mismo yung sulat ng Supreme Court. Yan po ay nabasa natin na pinost sa Inquirer about sa mga human rights na sinampa kay Pangulong Duterte. Tuloy. Rodrigo Duterte at umaasa silang tulad sa Senado ay haharap din sa kanilang pagdinig. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na sa International Criminal Court ang Ito naman. Tsura mo? Wala ka nang ginawa kundi ICC. Alam mo, Trillanes, sa ginagawa mo na yan, ay pinapatunayan mo lamang na wala kang tiwala sa hustisya ng Pilipinas. Wala kang tiwala kay Marcos, wala kang tiwala kay Remulla, yung DOJ secretary natin. So, wala kang tiwala doon sa Supreme Court natin na pwedeng lahat na kaso may isasama. Wala. Sa judiciary natin, Trillanes, wala kang tiwala. Yun lamang ang gusto mong patunayan, Trillanes. Wala kang tiwala. Oh, no. Yun. Kaya, i-emphasize natin, bakit ka patatakbong mayor dyan sa Caloocan? Ha? Ba't ka patatakbong mayor? Wala ka naman palang tiwala sa justice system natin. Anong gagawin mo dyan? Ha? Sabagay, doon nga sa Okud no? Wala kang tiwala Kaya nga rebelde, laban sa gobyerno nung kapanahunan mo. Pero, bira. Ito naman, alam ko pala ito nangakaso para po. Ang daming vlogger na Trillanes na, huwag kang ganyan. Alam mo naman yung subscriber natin wala pang 1,000. Nagpapabawas pa. Sus, ikaw naman, huwag mong idamay si Pinoy pag na-mention ka dito, ha? Tuloy. transcript ng mga pagdinig ng Quadcom. Gayun din ang hiwalay na pagdinig ng Senado ukol sa drug war na magagamit umano sa ICC probe. Paglilinaw naman ni Barbers, hindi sila ang nagsumite nito at nananatili ang kanilang Sasiyan pa. Alam mo ninyo, dyan sa Tuwadcom na yan, wala na tayong tiwala dyan. Sira na yan Gusto nyo lang makabawi Wala na yan. Tingnan nyo yung mga sunod na hearing. Pag isang hearing pa ng Senado tapos na kayo lahat. Ano nyo doon si Garma? Ipa-attend nyo doon si Garma sa Senado. Tingnan natin. naniniwala sa sariling justice system ng bansa. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, and release it to the ICC. Probably, what they did was they access all the social platforms of the House and maybe they transcribed it, sa kanila. So kami. Yun na nga, dyan na natin tatapusin ang ating pong reaction dito sa pangyayari sa ginawa ni Richard Gomez doon sa may Senado. At after ng kanyang ginawa na yun, nagkaroon siya kagad ng kaso. At ito ngayon ay pinatunayan itong ni Trillanes na ito na wala siyang ginawa kundi pumunta dyan kaya na pansin siya dyan sa may Quadcom na yan. At wala siyang ibang ginagawa dyan kundi abangan ang mga galit na galit ito kay Duterte, galit na galit ho yan. Kasi nga pumunta dati sa Davao ho yan para maging runner. Droga to. Hindi siya magiging runner, magiging team, maging vice president ni Duterte, pero hindi siya hindi pumayag. Kaya after nun ay galit na galit. Abangan natin ang mga hearing nito sa 7 at marami pa tayong madadampo dito sa pangyayari. Abangan natin ang ginagawa. Sinasabi nga natin walang personalan, reaction lang. Muli ito po si Pinoy Info. God bless you all.